bang malinawan sa mga isyu tungkol sa iyong mga karapatan? Narito na ang legal na usapan na nagbibigay linaw sa mga legal na katanungan mula sa karapatang pantao, batas trapiko, kontrata, ari-arian hanggang sa mga usaping pamilya at iba pa. Kasama ang Integrated Bar of the Philippines Batangas Chapter. Pag-uusapan natin yan sa paraang simple, malinaw at madaling maintindihan. Legal na usapan. Kabrigada, 6 na minuto. Makalipas po ang alas 8 ng umaga at ang oras na yan mga kabrigada inatid sa atin ng ating Drive Max Plus Herbal Capsule. Oy! Type ko yan. Ang pagana. Yan. Pampadagdag po ng stamina ng ating mga mister. Lalong-lalo na mga kabrigada, hindi lang pagdating po mga kabrigada sa oras ninyo ni Mrs. Kundi maging mga kabrigada, yan din po ay nakakatulong para sa stamina nyo sa trabaho. Yan. Lalong-lalo na kung medyo may kabigatan ng trabaho ninyo, katulad po mga kabrigada, mga kargador, katulad po mga kabrigada ng construction worker, yon. Malaking tulong po sa inyo mga kabrigada para masustain ang inyong stamina mga kabrigada sa buong araw ng pagtatrabaho. Plus, may time pa kayo mga kabrigada para magkaroon ng sulit time with your anak, with your asawa mga kabrigada. Kasi 'di ba minsan yun ang nirereklamo ng ating mga tatay. Lalong-lalo na kapag ganyan pong kabibigat ang trabaho. Oo, pagod na sila. Oo, ayaw na mga kabrigada ang makipaglaro sa kanilang mga chikiting. Yan po mga kabrigada, makakatulong ang ating Drive Max Plus Herbal Capsule. Hindi lang po yan pang labing-labing. Oo, yan po mga kabrigada ay pang dugtong ng inyong stamina mga kabrigada. Nang sa ganoon, from day hanggang night mga kabrigada, may enerhiya pa rin kayo mga kabrigada para hindi lang matutukan yung trabaho ninyo, kundi maging mga kabrigada ang oras kasama po ang inyong mga anak at ang inyong asawa. Yan. Ang Drive Max Plus Herbal Capsule mga kabrigada, meron po yan ginseng, tongkat alat, ginkgo biloba na malaking tulong po mga kabrigada sa stamina ninyo. Yan po mga kabrigada ay herbal, purong natural din po iyan. Wala po yang halo na anuman po na synthetic mga kabrigada na ingredients. At available po yan sa mga otorisadong butika at parmasya na matatagpuan sa inyong mga lugar. Meron po yan mga kabrigada sa Mercury Drug Store, South Star Drug. Meron din po yan mga kabrigada sa The Generics Pharmacy, Generica mga kabrigada sa Carl Andre Drug Store at online sa pamamagitan po yan ng Shopee, Lazada, sa Brigada Shop, sa TikTok Shop, meron po niyan mga kabrigada. Okay? Ay siya, dire-diretso na ho tayo mga kabrigada sa ating pag-uusapan ngayong umaga dahil for sure marami ang gustong makinig sa ating pag-uusapan. Lalong-lalo na ho sa mga solo parent diyan. Makinig kayo mga kabrigada dahil para sa inyo ang ating tatalakayin ngayong umaga. Yan, makakasama natin mga kabrigada mula ho sa Integrated Bar of the Philippines Batangas Chapter sina Attorney Jessamine Di Malibot. Good morning, ma'am. Good morning po, Mamel. At si Attorney Ferdinand Aguirre. Morning po. Bumalik na ito si Attorney Ferdy. Yan. Si Attorney Pagpapabalik-balik. Si Attorney Jessa naman ay first time. Yes, po. Yan. Opo. Pag-uusapan natin mga kabrigada ang mga karapatan ng solo parent. At simulan na natin. Baka tayo maubusan ng oras sa kaka-intro ko. Hindi na tayo. Hindi maubos ang aking mga katanungan. Yan. Dito muna tayo. Sino po ba, base po sa ating batas, sino po bang maituturing na solo parent? Base po sa ating batas, ang maituturing pong solo parent ay ang mga individual na ginagampanan ang mga responsibilidad sa kanilang anak ng mag-isa. Sila po ay nag-iisa na lang na sumusuporta, wala po silang kasama o kaya parang katuwang sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Katulad po ng mga naiwan o kaya po namatayan po ng asawa or naabandon na. Ganun din po, kasama din po sa batas yung mga physically or mentally incapacitated po ang kanilang mga kabiyak sa buhay. At saka isinama din po ng batas ang mga guardian or mga naging foster parent po ng mga bata na mag-isa lang din po nagpapalaki sa kanilang mga anak. Yun. O, sakop na pala nito yung mga foster parent. Oo. Sakop, ma'am. Opo. So,
Ito po, kasi marami ang nagkakaroon ng misconception kapag ganito. Kapag minsan kasi nagkakahiwalay ang mag-asawa. Oo, tapos yung isa na lang yung nag-aalaga or nasa kanya. Oo, yung kustodiya ng isang bata. May consider na po ba 'yun na solo parent siya? Ma'am, depende Oo. ma'am sa ano eh, ang batas natin na sinasabi, para ma-consider ka na solo parent, you must have the sole parental care and support sa iyong anak Mhm. o sa mga anak. Mm. So kung sakaling nagkahiwalay lang, pero patuloy na ginagampanan noong isang magulang Mhm. yung kanyang obligasyon para suportahan, so hindi pa rin po papasok na solo parent. Dapat po ikaw lang mag-isa. Hindi mo katulong Oo, yung ama o yung yung ama. ina. So, nasa iyo yung Oh. bata, ikaw nag-aalaga, ikaw ang nagpo-provide ng kanilang mga pangangailangan at suporta. At hindi mo nakuha doon sa kabilang side. So, Oh. para po ma-consider kayo na solo parent, hindi lang po dahil hindi kayo kasal o dahil kasal kayo pero nagkahiwalay, ay solo parent ka na automatic. Hindi po ganun. Okay. Ganun pala yun. Kasi marami po yung nagkakaroon ng pagkakamali sa ganung perception eh. Oo, hiwalay na kami. Isa lang parent ako. Di ba? Ganoon. Pero kapag halimbawa po, sabihin na natin na nagkahiwalay, pero or may bata sa iyo, pero kumbaga may tumutulong pagdating po sa mga pinansyal na aspeto. Mako-consider pa rin po ba yun? Ma'am and sir? Pag ganun po ma'am, hindi pa rin po kasi ang nasa batas po talaga, magiging isang solo parent ka lang kung kayo po talaga ang may sole parental na nag-aasikaso po at nagpapalaki sa bata. Kumbaga nag-iisa lang po talaga kayong, wala pong sumusuporta sa inyo. Oo, even po yung mga lola, ganoon. Yes po. Ay, okay. Ayan. Oo, mas nalilinawan yung ganoon. Ma'am, pagka kasi may Attorney. ibang nagpo-provide, hindi lang Opo. kayo, okay. May talagang katulong, may Oo. lumalabas po tayo doon sa konsepto ng kayo ang sole caregiver and sole supporter. So, May katulong. pero hindi po kasama dito yung sa halimbawa yung kabilang magulang ay pagka Pasko ay nagbibigay ng papasko, pagka birthday nagpapadala ng regalo, paminsan-minsan ay nag-aabot ng kaunti. Mm. Pero hindi po kasi may ituring na support yun eh. Ang dapat pong alamin natin dito, yung bang ibinibigay ng kabila is may ituring na sufficient na support based do sa ating batas sa family code with regards sa support sa minor. So, if not po, if insufficient, so pasok pa rin po. But kung sufficient or merong ibang nagpo-provide, so hindi na po papasok doon sa ating konsepto ng solo parent. Hoy, okay, malinaw. So, ibig sabihin, attorney, kapag buwan-buwan na nagbibigay ng suporta na talaga namang, kumbaga, yun na yung ginagawa nung nagbibigay, sabi na ng financial, hindi na siya maiko-consider na solo parent. Oh. Saka i-consider po natin na yung support na sinasabi sa batas natin, ang kailangan i-consider, ang consideration is ano yung pangangailangan nung bibigyan ng suporta at yung kakayanan nagsusuporta. Kung yung at po yan, depende, pagka po mahaba ang kumot, okay. Pagka maikli, edi kailangan bumaluktot. Huluktot. Hindi po ibig sabihin na ang pangangailangan ay more than the basic yung needs natin at panaylayaw na. So, hindi po papasok. So, dapat po is yung ating basic needs, medical, educational, clothing, Pagkain. food, shelter. So, pagka po sufficient at nai-provide, both parents po may obligation dito. So, okay na po yun. Hindi po papasok doon sa ating konsepto ng solo parent. Okay. Malinaw po iyon. So, ano po ba yung mga benepisyo dito po yan sa ating Expanded Solo Parents Welfare Act? Yung mga binibigay pong benepisyo sa expanded solo
Welfare Act ay yung mga nabigyan po ng parents leave, 7-day parents leave. Per year po yun. Ganon din po yung mga discount po sa mga basic necessities. May 10% discount po katulad sa mga diaper or sa mga medicine, bakuna po ng bata. Ganon din po yung mga educational assistance and scholarship na bibigyan po sila ng prioridad. At sa mga housing programs at iba pong mga proyekto po ng gobyerno, ang mga solo parent po ay nabibigyan ng, yun nga po, prioridad sa mga ganitong nilulunsad po. So, kapag ganito po ba, dito po ba sa mga benepisyong ito ng Expanded Solo Parents Welfare Act, kailangan nila na magpakita ng ID na sila ay solo parent Yes po. para ma-avail? Mahalaga po na maipakita nila dahil ang kanilang mga solo parents ID, yun po kasi ay pinoproseso at once na mabigyan po sila ng solo parents ID, yun po ay magpapakita na sila po ay qualified po sa mga benepisyong ito. Yung po ang patunay na kayo ay na background na check po kayo ng ating local DSWD at nakita nila ang inyong kalagayan at talagang kayo ay dapat mabigyan itong mga benepisyo na to. Kaya ang isang katibayan is the ID. Oh, So, ID. in order to, lalo na po yung sabihin natin yung 10% discount, dahil kailangan din pong patunayan na ang inyong income is below the minimum, minimum or below the minimum, pati po doon sa libre sa contribution sa PhilHealth, dapat po mapatunayan na kayo ay below minimum wage earner. Ang kinikita po ninyo is mababa po doon sa nakatakdang as of now 250 yata. 250 po as of now. So per year. So kung mababa ang inyong income sa 250,000 per year, so papasok po kayo doon sa additional benefits na to. Dahil kung hindi po, ay di yung pong ibang benefits ma-avail ninyo. Pero with regards doon sa mga discount, pati po doon sa wala na kayo contribution sa mga PhilHealth, hindi po ma-avail. Okay. So paano po ba, ano po ba yung mga requirements para makakuha nitong solo parent ID? Sa pagdating naman po sa mga requirements, una-una po may mga application forms po ibibigay sa kanila sa mga solo parent. Ganon din po dapat makapagpakita sila ng valid ID at birth certificate po ng bata, syempre mahalaga po ito. Ganon din po ang kumbaga supporting details po na magpapakita na sila ay solo parent, katulad po ng kung wala na po ang kanilang asawa o kasama sa buhay, that certificate po, or kung sila man po ay naabandon na, affidavit po galing sa barangay na sila po ay nag-iisa ng nagsusuporta sa kanilang anak, o kaya pag po sila ay meron na pong judicial decree or naghiwalay po sila ng mag-asawa, kung may decree po galing sa korte, maaari po nilang ibigay din yon bilang pang-suporta sa kanilang application as solo parent. Yun, oo. Saka po may common na requirements lagi yung affidavit na ang sinasabi ay siya mismo yung sole provider ng care and support doon sa bata, and at the same time hindi siya cohabiting with a partner or a co-parent. So, kung meron kayong kinakasama at merong para pong nadi-disqualify. So, dapat po mag-isa niyong itinataguyod yung bata or mga anak. Ay, okay. So, ibig sabihin, halimbawa, namatay yung asawa, tapos may kinakasama ngayon, hindi po siya magka-qualify. Hindi po kasi kasama po doon sa requirements ng batas na ito ay isa Siya sa lang inyong talaga. ini-state na hindi siya nakikikohabit sa another new partner or co-parent. Okay, malinaw. Yung pala yun. Oo, 'di ba? Ang alam lang kasi natin kapag may anak, tas ikaw lang, hindi natin alam na bawal pala. Oo. Bawal sa batas ng Solo Parent Welfare Act, mga kabrigada, na kayong dalawa ng anak mo tapos may kinakasama ka. So pwede kang ma-disqualify. Bine-verify din po ito ng ating mga social worker. Okay, yun. Yun po, mga kabrigada, ha. Unang bugso pa lang yan ng ating legal na usapan. Sa ating pagbabalik, pag-uusapan naman natin
ano ba yung mga benepisyo at mga karapatan mga kabrigada sa ilalim ng Expanded Solo Welfare Act? Kanina may nabanggit na si Attorney Jess tungkol po doon sa mga discounts sa pagbili, oo, yung 7 days parents leave, do itakal natin yan mga kabrigada ng mas malalim, oo, sa atin mga kabrigadang pagbabalik. Sa ngayon muna, ipapaalala natin sa ating mga solo parent, napaka-importante ang magandang pangangatawan, ha? Yan. Nang sa gayon po mga kabrigada, tuloy lang tayo sa pagbibigay o sa pagpo-provide sa ating mga anak. Kailangan alagaan nyo ang inyong kalusugan. Kasi kapag mga kabrigada, hindi. Kapag yan po mga kabrigada ay naningil sa inyo, napakahirap po mga kabrigada. Masyadong mahal ang magagastos natin na dapat sana ay para na po doon sa inyong mga chikiting. Diba? Para sa pang-araw-araw na panggastos, madadala pa mga kabrigada sa mga gamot o kaya naman po sa ospital, worst mga kabrigada. Kaya alagaan ang inyong kalusugan. Ha? Paalala po yan mula ho sa ating Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit sa iyo dahil ikaw ang sandigan. Kabrigada, 8:26 in the morning at ang oras na yan mga kabrigada ay natid sa atin ang ating Yummy Vit Syrup. Yan, para naman ho yan sa ating mga anak. Napaka-importante mga kabrigada na laging protektado, laging malusog po ang pangangatawan ng ating mga chikiting. Dahil bilang isang magulang, nako, oo, worry-free tayo kapag ganoon, di ba? Oo, yung alam nyong mga kabrigada, kahit anong gawin yan, tumambling-tumbling pa yan sa loob ng school, or kahit sino pa mga kahalubilo niyan mga kabrigada, hindi po uuwi sa bahay na may sakit o kaya nahawa mga kabrigada ng sakit. Diba? Kailangan po mga kabrigada sa panahon ngayon, kailangan na po proteksyonan po natin ang ating mga chikiting. Kaya sa mga mommies dyan, sa mga daddies, yung ating Yummy Vit Syrup mga kabrigada, malaking tulong po yan para po mga kabrigada, hindi lang sa overall development, kundi maging sa proteksyon ng inyong mga anak. Meron na ho yan mga kabrigadang zinc para po mga kabrigada pang depensa. Yan. Sa anuman po mga kabrigadang sakit na maaari pong mahawa ang inyong mga chikiting. Yan. Ang ating Yummy Vit Syrup mga kabrigada ha, meron ho yung taurine, lysine, chlorella growth factor. May vitamin C na yan para po mga kabrigada sa pagpalakas ng kanilang immune system. Tapos ang zinc naman pang depensa ng kanilang immune system mga kabrigada. Nang sa gayon po ay doble protektodo ang ating mga bulilit. Yan, Yummy Vit Syrup mga kabrigada. Available po yan sa mga otorisadong butika at parmasya na matatagpuan sa inyong mga lugar. Yan. Dire-diretso na ho tayo mga kabrigada dahil oo, may nagre-react na agad dito, attorney, sabi ni Ate Baby Linda. Kaya pala sabi ng pamangkin ko, ang daming requirements. Oh, naghiwalay na daw ho sila ng asawa niya at siya na lang bumubuhay sa dalawa niyang anak. Yun. Oo. Attorney. Kailangan po kasing patunayan yung circumstances. Kasi pagka nagbago yung circumstances, pwedeng ngayon is entitled ka. Pero after some time, nag-iba yung circumstances mo, maaari naman pagdating ng panahon na yan, hindi ka naman entitled, hindi ka na entitled. Or pwede naman bumalik, hindi ka entitled ngayon. Pagka nagbago yung circumstances mo, maging entitled ka. Kaya po, bine-verify po nila yung iyong entitlement dito sa mga benefits na ito. Opo, meron po ba kaya, ito wala lang sa ating ibinigay na katanungan, pero dahil po diyan, meron pong ginagawa kaya na, or yearly na verification ang mga social worker para po sa ganoon? Based po sa batas natin, yearly, kailangan nila yung update, lalo na po itong mga affidavit na sinasubmit nila para lang sabihin nila under oath na same pa rin, I am the one providing the sole parental care and support and I am not cohabiting with a partner or a co-parent. So, continuing requirements po bine-verify every year and at the same time, yung ating pong DSWD is required to keep tabs. So, may list po sila. Monitoring. At minomonitor, ina-update lagi po yon. So, kaya po
at least maproteksyonan na yung karapat-dapat is talaga makatanggap at Mm-mm. yung hindi naman karapat-dapat ay hindi naman masamantala itong batas natin ito. Kasi minsan, 'di ba, magsasabi lang na ay ako lang po yung bumubuhay sa aking ano, tapos pipirma sila nung parang way ng affidavit. Tapos yung pala in real life hindi naman. Pala, kaya po Oo. kaya po bine-verify talaga nila yan. Oh, kaya siguro maraming requirements na hinihingi. Yes po. Sige po. Pagdating po dito sa benepisyo at mga karapatan ng ating mga solo parent, kanina nabanggit na po ni Attorney Jess, yung leave, may 7 days parental leave, yung 10% discount, at yung mga financial assistance na ibinibigay. So, talagang sila po ay priority. Oo, dito po sa mga benepisyong ito na yung tipong halimbawa, for example, sa educational assistance, kailangan paano po ba iyon? Kailangan na kung mag-a-apply ay kailangan bang sabihin, halimbawa, nung anak ng isang solo parent na siya ay anak ng isang solo parent? Meron po. Pagka kayo mag-a-apply, lalo na ngayon sa mga government educational institution, part doon na sa questionnaire nila, tinatanong kung ikaw ba ay anak ng isang solo parent. Kasi sinasabi, nabibigyan ka dapat ng priority, all things being equal, qualified kayo lahat. Pero ikaw ay anak ng isang solo parent na mas nangangailangan ka nitong benepisyo na to. So, ipaprioritize ka dapat. So, yun po yung benefit dito, medyo sa prioritization ng ano. So hindi pwedeng baliwalain ang kung sino man na magbibigay ng educational assistance yung status or yung ganoon, yung sitwasyon ng anak ng isang solo parent. Apo. Oh, okay. So kanina nasabi po natin na may 7 days na parental leave para sa mga solo parents. So, ang pwedeng gumamit nito ay yung nanay. Pwede pong tatay kung nasa oo. kanya, pwedeng Yung yung lola, yung oo. foster parent, yung adoptive parent, o yung relative within the 4th degree kung talagang siya ang nag-e-exercise nitong soul care and support dito sa minor. Oo. Kasi minsan sinasabi na wala ka nang, 'di ba, sa mga employer minsan. Bakit ka magli-leave? Wala ka namang anak, 'di ba? Minsan masakit-sakit yung ganoon. So, Makakuha ka ng employer na ganoon eh. Diba? Kaya mahalaga pa rin yung ID. ID talaga. Papatunayan mo. Oo, siguro kasi mas maigi din po siguro sa mga solo parent na nakikinig na mas maiging na maipaabot nyo din sa inyong kumpanya yung sitwasyon ninyo. Na kayo ay isang solo parent kasi baka hindi naman alam, 'di ba? Kasi minsan kasi hindi naman natin maaalis talaga na mahiya din minsan baga ang mga solo parent natin, lalong-lalo na kung nahiwalay sa asawa, ganoon. Mas mahalaga po na maipaalam agad para at least yung consideration being a solo parent ay maibigay sa inyo. Opo, isisingit ko lang tong katanungan ni Ma'am Eliza. So, kung paano po kung yung lalaki na ang solo parent at nasa kanya ang mga bata, pwede din po ba siyang mag-apply ng solo parent? Ito yung misconception kasi, attorney. Kapag sinabing solo parent, nanay lang. Mga kababaihan lang. So, pwede po pagtatay. Pwede po ang tatay. Oo. So, sakop po kasi yan, solo parent pa din yan. Kahit regardless of the gender, so yan po ay solo parent pa din. Opo. So, pwede po. Ma'am Eliza. Yung iyong katanungan, pwedeng mag-apply ang tatay. So, pagdating dito po sa mga discount, 10%, gatas, diaper, gamot, or school supplies. So, ID lang ang kailangan nilang i-present. Bukod po din sa ID, katulad po na nabanggit kanina ni attorney na basta pasok din po sila dun sa minimum, yung tinatawag po na minimum yung salary po, which is yung sa ngayon po ay 250,000. Basta pasok po sila sa scope na yun, at saka yun mga po yung sa ID nila, pwede po silang makakuha ng 10% discount. Saka po may booklet siya, parang yung ating sa senior. Parang ganoon. Parang sa senior na may booklet din yung mga mabibili sa groceries. Yes, ma'am. Kasi doon sa ibang benefits, okay lang yung ID.
Mm-mm. Pero dito sa with regards sa mga discount na to, with regards sa may booklet po sila ibinibigay para diyan. Mhm, opo. Pero pag ganito po ba, wala na ito ano, halimbawa, sabihin na natin na malaki na yung anak na kanyang sinusuportahan, pinoprovidean. Regardless po iyon doon. Ang nasa atin po hanggang 22 years old, basta hindi siya nagtatrabaho, hindi siya earning at Opo. nasa inyo at kayo pa rin nagbibigay nitong suporta at saka itong mga basic needs nitong anak ay entitled pa rin po kahit pa yan ay malaki na. Ah, okay. 22 po ang ating ano ngayon. 22. 22 years old. Oo, 22 years old. Kasi baka sabihin ng mga ng mga solo parent, wag ka na muna magtrabaho para may matanggap pa tayong ano, oo, may tanggap pa tayong tulong sa gobyerno. Mas Oo. malaki naman po kung magtatrabaho Totoo kasi may din. capacity para magtrabaho. Yan, totoo din naman. So pagdating po dito sa trabaho at employment ng ating mga solo parent, sa mga employer po, required ba talaga nila na ibigay yung 7-day na parental leave? Required po. Lahat po ng basta po may batas tayo at sinasabi ito, hindi po pwedeng Hindi ibigay. hindi ibigay. Hindi. La- Okay. Part din po to ng social legislation natin yung with regards sa 7-day solo parent leave na yan. Kapag hindi po, ito, para sa mga employer, kapag hindi po nila ibinigay, ano po ba ang posibleng kaharapin ng isang employer? Violation from 10,000 to 50,000 fine sa first offense or imprisonment ng 6 months to 1 year. First offense po. Pagka second offense, palaki ng palaki. So, Grabe pala ano. Ala. Oo, take note sa mga employer diyan. Baka sabihin nyo, wag ka na muna mag-parental leave. Kailangan ba ito, attorney, sunod-sunod? Yung 7 days talaga? Sunod-sunod na gamitin or pwedeng ihiwa-hiwalay? pwede pong hiwa-hiwalay, depende po sa pangangailangan. Para pong yan sick leave natin, di ba pwedeng, dahil tayo may gantong period na pwedeng i-avail sick leave dire-diretso. So, ito po is depende sa pangangailangan. So, karagdagan pa siya. Halimbawa, may 7 days na siya na leave. So, karagdagan pa ito na 7 days. Karagdagan po na 7 days bukod doon sa dati nang itinakda ng ating mga batas at pareho rin po ito po is paid leave. Yun, malinaw yun. Kasi baka sabihin ng employer na, may 7 days na kami binibigay sa inyo, hindi gamitin mo na laang yon. So, karagdagan po siyang 7 days. At hindi naman po kailangan mga kabrigada na sunod-sunod naman. Oo. Kung wala naman po masyadong importante, wag naman natin masyadong abusuhin yung employer din. Di ba? Yes, ma'am. At sa ating mga employer din, kailangan na sumunod. Dahil kung hindi, may fine. Mahal. 50,000? 10 to 50. 10 to 50. Tapos may imprisonment pa. Nako. Or naman po. Or sa bagay. Pero kahit na attorney, mabigat. Mabigat para sa mga employer ito. So, hindi pwedeng tumanggi ang mga employer. Okay? So, pagdating po dito sa child support and custody po sa ating mga anak, sabihin na natin na ito po kasi ay sabihin na natin na solo parents. So, nasa kanila na po mga ma'am and sir, yung custody ng bata, sila na nagpo-provide. Pero kapag nagkaroon po ng instances na halimbawa, naghihiwalay, pero biglang sabihin na natin na naging okay silang dalawa nung kanang mister o kanang misis. At nagkaroon ulit ng sabihin na natin na nagsama ulit. So wala na din po, mawawala ng visa ang pagiging solo parent. Yes, ma'am. Nagbago yung kanilang circumstance, so hindi po nila pwedeng avail yung benefit nitong batas na to. Okay. Even po mga kabrigada, pag humingi ng child support, attorney, yung solo parent doon sa kanyang, ulitin natin yun, i-reiterate natin yun. Pag humingi ng support, yung solo parent doon sa kanyang asawa, mawawala na din po yung pagiging solo parent? Depende po sa support na natatanggap. Kung siya is may turing natin na ang amount is sufficient do sa ating tinatakda ng batas, kung ano ba talaga dapat yung support. Kasi po yan balancing act yan
Hindi niya magbibigyan siya ng value at any given time kasi depende sa pangangailangan at depende nga sa kakayanan. Okay, in short, ito attorney, correct me if I'm wrong, ma'am and sir ha. Kung ang sitwasyon ng isang solo parent ay sabihin na natin na nagkahiwalay kayo ng iyong asawa, pero nagbibigay naman, pwedeng pumasok po dito sa Solo Parent Welfare Act, yung nagbibigay yung asawa, pero But sabihin na natin insufficient, isang libo lang sa isang buwan. Pwede po. Pasok sila. Yes, ma'am. Okay, yun. Oh. Meron tayong mga listener na ganyan, attorney. Oo. Na halimbawa na nagkahiwalay silang dalawa ng kanyang asawa. Tapos, paano naman, Brigada Mel? 500 lang ang binibigay kada buwan. So, pwede po kayo palang mag-apply. Oo, dito po yan sa Solo Parent Welfare Act. Yun. Doon pala iyon. Hindi naman kailangan mga kabrigada na tawag dyan, na tiisin nyo na laang. May makakatulong po para sa inyo. Yan, nanililiwanawan tayo mga kabrigada. Pagdating, pero maubos ang aking oras. Magba-break muna kayo mga kabrigada. Sa ating pagbabalik, pag-uusapan ng konti na lang. At kung kayo may mga katanungan mga kabrigada o gusto po mga kabrigadang linawin sa ating pinag-uusapan ngayong umaga, kung medyo naguguluhan pa kayo, sige, pwede po kayong magtanong sa ating text line number 0945-287-6650 at o kaya naman po sa comment section ng ating Facebook Live. Kung kayo may mga agam-agam, yan ha. Dito po yan sa ating pinag-uusapan na karapatan ng mga solo parent. Okay? Sa ngayon muna mga kabrigada, ipapaalala pa rin natin ang ating Power Cells Herbal Capsule. 16 na taon na nating kasama mga kabrigada. 16 na taon na po mga kabrigada ang nagbibigay ng kalakasan sa ating mga kabrigada. Yeah. Marami na po yun mga kabrigadang award na natanggap dahil po yan sa pagiging epektibo ng ating Power Cells Herbal Capsule. At syempre mga kabrigada, yan po ay 100% herbal. Purong natural po iyan mga kabrigada. Ako'y nainom mga kabrigada kapag ganito po mga kabrigada, umaga, pagpaalis na po mga kabrigada ng bahay. Nang sa ganun po, pagdating ko dito ay pwede akong kumain kasi ang inom ko po ng Power Cells ay bago ako kumain. Oo. Yun, lagi-lagi yan mga kabrigada. At talaga naman malaki po ang tulong sa akin. Tingnan nyo, simula ng January, hindi pa ako nagkakasakit dahil sa Power Cells. Salamat sa Lord. Diba? Oo, talagang ramdam ko mga kabrigada, hindi katulad ng last year na pautay-utay yung inom ko mga kabrigada ng Power Cells, kumaga bungi-bungi. Oo, yung inom ko, iinom ngayon, pag naalala na naman sa susunod, di ba? Pero ngayon talaga consistent yan. Everyday mga kabrigada. At nako, nagbago man ang panahon, yan, nagpo-programa pa rin ang Brigada Mel. Yan, di ba? Sa tulong ho yan mga kabrigada ng ating Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan. Kabrigada, alas 8:50 ng umaga. At ang oras na yan mga kabrigada ay nandito sa atin ang ating standout ES4 Multivitamins Capsule. Yan, malapit na naman ho mga kabrigada ang OJT mga kabrigada ng ating mga teenager na mga anak. Mag-OJT sila. Minsan, ang worry po mga kabrigada ng ating mga magulang ay naku, kumusta kaya yun? Oo, magiging safe kaya ang aking mga anak? Siyempre, di ba? Anak natin yon. Sabi nga nila, bilang isang magulang, nandoon na lagi ang ating pag-aalala. Lalong-lalo na kung medyo yung pinili na field ng inyong anak ay medyo delikado, talaga naman. Oo, mag-worry tayo. Yan. Minsan yung ganoon, yung safety yung iniisip natin. Pero mga mommies, kadalasan yung nagiging problema kasi mga kabrigada ng ating mga kabataan, lalong-lalo na nag-OOJT, hindi yung safety kasi yan naman po ay na-i-insure na doon sa kanilang pag-OOJT-han. Minsan ang nagiging problema nila ay yung kalusugan nila. Katulad po mga kabrigada dito sa amin. May mga OJT kami. Minsan ang haba-haba po mga kabrigada ng hindi sila napasok sa kanilang OJT dahil nagkasakit. Yun. Yun po mga kabrigada. At minsan natapos na yung mga kasamahan niyang pumasok ng OJT, nahuli na laang siya mga kabrigada. May 2 linggo pa siyang bubunuin para sa kanilang OJT. Kaya po mga mommies, mga daddies, sa mga parents na nakikinig, lalong-lalo na sa mga teenager,
bigyan po natin ng dagdag na suporta na proteksyon yung ating mga anak. Kahit po yan ay teenager na. Oo, para po mga kabrigada, masustain natin at hindi po sila nahuhuli. Minsan nalulungkot kami kasi, hala, nahuli na siya. Kasi magsasabi sa amin si Brigada Clay na kasi, ma'am, ganito kasi ang nangyari sa OJT natin, nagkasakit. Oo, isang linggo hindi nakapasok, di ba? Kawawa pag nahuhuli po yung ating mga anak. Aha. Kaya dapat tayo mga kabrigada, kahit teenager na sila, binibigyan po natin sila ng dagdag na proteksyon, ng dagdag na suporta. Tama! Ha? Isang paalala po yan mga kabrigada mula ho sa ating Standout ES4 Multivitamins Capsule. Stand out with Stand Out, di ba? Naloka kayo doon. May ganun? Available po yan mga kabrigada sa mga trasadong butika at parmasya. Dito ho yan sa Batangas. Meron niya mga kabrigada sa Carl Andre, sa The Generics Pharmacy, sa Generica mga kabrigada sa South Star Drug, at sa Mercury Drug Stores. Nationwide po iyan. Pati na din po mga kabrigada sa mga lokal na parmasya na makikita sa inyong mga lugar. Medyo naubos na yung ating katanungan kay kina attorney, pero ito lang, ang mga ilang sitwasyon lang attorney. Oo. Doon sa ating pinag-uusapan ngayon, pagdating po dito sa Solo Welfare Act, Expanded Solo Welfare Act. So, may ilan po mga kabrigada na nakuha po akong tanong nung nakaraan attorney, na paano daw po kung ayaw i-honor ng employer yung 7-day parental leave, o kaya naman po magbigay ng schedule na sana ay pumabor doon sa ating, or nakakaranas sila ng discrimination sa employer nila. Paano daw po ba na, o ano po yung mga tamang hakbang para po mabigyan po or kaya marinig, or masabihin na natin na masunod ko ano po yung nakasaad sa batas? Paano daw po ba magreklamo? Pag po hindi, ang mga employer po ay kung hindi po nila maibibigay ang 7-day paid leave para sa mga solo parents natin, maaari Opo. pong lumapit ang solo parents sa DOLE. Maaari po silang humingi ng tulong doon. Yun po ay para sa mga private na employer natin. Maaari po silang lumapit sa DOLE para matulungan po sila tungkol dito sa kanilang 7-day paid leave. At kung ang kanila naman pong institusyon ay sa government, sa civil service naman po sila maaaring lumapit. Yun, malinaw po yun mga kabrigada. Paano po, nangyayari po ba ito? Kasi meron tayong ilang concern na may ID sila na ipinapakita na sila is solo parent, pero hindi po sila nabibigyan ng benefits tulad po yung mga discounts. Oo, o kaya hindi po sila napaprioritize sa mga assistance na ibinibigay po ng gobyerno. So paano po ito? Saan po ba sila pwedeng dumulog kapag ganoon? Ma'am, pinakamabilis para sa akin, ang Opo. pinaka-practical, DSWD kayo po muna pumunta. DSWD. DSWD muna kayo pumunta. Kasi pagka sinasabi natin, sila kasi po yung pinaka-head agency Nag-i-implement. na i-implement lahat ng ito. So, yung mechanism nito is more or less, nasa pati coordination po, sila na rin po ano yan eh. Oo. Bali, ang ating DSWD nga sinasabi, siya na yung liaison, siya pa yung information officer. So, Oo. information officer, may katanungan ka, may gusto kang malaman, may hindi malinaw siya, ano bang pwede? O ano bang, may program ba kayo ngayon? Ano bang pwedeng ma-avail namin? So, sila rin po magtatanong, at sila rin po yung liaison with regard sa ang programa may nasa TESDA, nasa DepEd, sila rin po yung liaison officer. Okay. So, para po smooth, kung ako po ang tatanungin, mas practical po na doon tayo. Oo, ano po ba ang kailangan nilang dalhin para mapatunayan na sila po ay hindi nabibigyan ng benepisyo? Ma'am, with regards kung sakali pong work-related, so, mag-ano sila ng complaint? Formal complaint. Formal complaint. Iba po yung salita, iba pa rin yung formal eh. So, mas Oo. maganda po lagi pagka Nakasulat. pinanumpan, at may proseso pwedeng sumunod. Apo. Mas malinaw po yun. Opo, mas malinaw yan. Oo. So, pagka naman po ibang klaseng benepisyo, hindi ka mabigyan ng
discount. Mm-mm. Though sabi mo ikaw ay qualified Mm-mm. kasi hindi ka nga indigent ka kasi Mm-mm. kasama pa isa doon sa mga requirements na sinasubmit in order to avail of this yung mga discount na yan is yung certificate of indigency. Indigency. Mm-mm. Mula So, sa barangay po yun, mga mula kabrigada. sa barangay Oo. para patunayan na hindi sufficient yung inyong income based doon sa sinet na minimum ng ating mga batas. So, kung hindi ka mabigyan ng discount sa isang establishment na ito, so kanino? So, pwedeng dumirekto kayo sa ipaglaban nyo yung inyong karapatan doon sa management. Kung hindi talaga, punta kayo sa dalawa pa eh. Pwede rin sa DSWD to coordinate with the other agency. Kasi ang napakadami pong agency. Kung lahat po sila may pwede nga po mawala ng permit yung isang establishment na hindi nagbibigay nitong benepisyo na to. Pagka reklamo, nagkaroon ng proseso, napatunayan na talaga hindi ka nagbigay, kasama rin po yun. Hindi ka lang mapa-fine, hindi ka lang pwede ka rin tanggalin ng permit. Mabigat pala talaga ito. Oo. Kaya hindi pwedeng hindi talaga sundin. Yes, ma'am. Oo. How about po, attorney, kung ang isang, halimbawa, ang nanay or sabihin na natin ay tatay na siya pong nasa kanya yung kustodiya ng bata o yung pagpo-provide, siya po ay OFW at yung anak niya ay naiwan sa Pilipinas, sabihin na natin. At ang nag-aalaga po ay lola, sabihin na natin, or may guardian dito. So yung guardian po ba pwedeng mag-qualify as solo parent ng naiwan po? Ganito ma'am yan. Kung po yung OFW, pagka ang sinasabi sa batas ay low income pero mid-skilled, hindi siya yung highly skilled yung kanyang nature ng work, and low, parang mababa yung sweldo at yung kanyang nature of work is hindi yung para sa mga highly skilled. Kaya pwede pong mag-avail yung naiwan sa kanyang grandparent. Pwede po sila mag-avail ng solo parent benefit. Oo. So lilinawin natin mga kabrigada at correct me if I'm wrong, attorney, ha. Yung pag-apply po natin sa solo parent welfare na na mga benepisyo pong iyan, ang titingnan po talaga ay yung income po ninyo. Oo. Lagi pong yung circumstances. Oo. Laging 'yon. Ngayon, kung sabi nga kanina, kung ang 250k mga kabrigada ay yan na yung kita ninyo sa buong taon, pwede kayong makapasok mga kabrigada. Oo. In short, indigent. Pero kung hindi kayo indigent, halimbawa, nas OFW yung tatay na nandoon yung tapos 'di ba may mga luho pang nabibili. 'di ba? Labis-labis pa. Nagpa-party ng birthday kasama yung buong barangay. Aba, hindi ka napapasok doon sa solo parent. Hindi ka na makakapasok, hindi ka na makakakuha ng benepisyo. Papasok po as long na yung parent nito ang siyang sole care provider nagpo-provide ng care and support dito sa bata. Oo. Hindi ka lang doon sa ibang benepisyo. Kaya doon sa sinasabi nating 7-day okay. solo parent leave, pasok kayo doon. Oo. Makukuha niyo yung ibang mga benepisyo. Pero educational assistance, ganoon. Yung educational assistance, kailangan po patunayan talaga yun eh. Pati yung sa discount at saka yung sa libre na inyong Okay, may ganun pala. libre ang inyo sa PhilHealth. Pero yung pong ibang benepisyo, yung support sa kung ano mang programa, nagsusupport ako, kaya ko support, pero gusto ko pang matuto kung paano ako makapag-provide pa ng mas maganda dito sa aking anak, ma-avail niyo po siya. Yung mga services kagaya nagkaroon ng kalamidad, kailangan nyo ng tatakbuhan, masisilong at kailangan nyo ng ayuda, may priority pa rin kayo doon. Okay. So kahit ganoon po, attorney, yung sitwasyon, halimbawa, maalwa naman yung buhay ng bata, maalwa naman yung buhay po nung, sabihin na natin, mag-ama. So pwede pa rin sila, makakapasok pa rin sila. May 7-day solo parent leave, may mga support services pa rin silang matatanggap galing sa DSWD. Lahat ng yon. Except lang itong sinasabi nga na, sandali, discount. Dahil hindi mo kailangan ng discount kung nakakapag-provide ka sufficient ang iyong means. So, mas mangangailangan ng yung iba talagang
hindi makaka-afford. Ayun, So, oo. so kung nakaka-afford naman po, so binabalance lang po nito dahil siyempre itong funds dito kukunin din lagi sa pondo ng gobyerno Mm. na kulang din naman. So paano mo i-allocate to sa mas tunay na Ang nangangailangan? nangangailangan. Apo. Yun. So indigent talaga ang kailangan ang qualified na qualified. Yeah, kaya po Oo. meron po doon sa na kasama doon sa ibang requirements is yung certificate of indigency based kung ano yung gusto nyong yung kailangan yung makuha ng mga benefits. Benefits. Apo. Yun. Okay. Kasi minsan baka naabuso na nga naman talaga. Oo. Itong ganitong klaseng batas. Anyway mga kabrigada, sa ating pagbabalik, kung kayo po ay may mga katanungan, ipasa nyo na lang po. Meron, konti na lang po yung aking katanungan. Actually, payo na nga lang po ang hihingin ko kina attorney. Yan. Kung kayo po ay may gusto pang itanong, feel free po mga kabrigada sa ating text line number o kaya i-comment nyo yan sa ating comment section ng ating nangyayari po mga kabrigadang live ngayong umaga. Pero again mga kabrigada, magbe-break muna kami sa aming pagbabalik. Pagpapatuloy natin yung ating talakayan. But for now mga kabrigada, yung ating Power Cells Herbal Capsule, huwag niyong kalilimutan, lalong-lalo na po sa ating mga lolo at lola. Malaking tulong po niyan sa inyo mga kabrigada, lalo na ngayon tumitindi po ang init ng panahon. Ang hypertension mga kabrigada ay nandidiyan laang sa paligid-ligid. Malaking tulong po yan dahil po yan sa bawang. Oo, kayang-kaya po niyan mga kabrigada na ma-manage ang alta presyon ninyo. Oo, nang sa gayon po mga kabrigada, hindi po kayo sabihin natin na magkaroon pa ng komplikasyon. Yan. Kaya pong ma-manage mga kabrigada ng ating Power Cells Herbal Capsule. Okay? At syempre mga kabrigada, laging nandiyan yan, available sa mga otorisadong butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar. Power Cells Herbal Capsule mga kabrigada, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan. Kabrigada, huling yugto na ng ating segment na legal na usapan. Kasama pa rin mga kabrigada ang mga abogado malaho sa Integrated Bar of the Philippines, Batangas Chapter. Ang bahaging itong mga kabrigada natin sa atin ng ating Guard C Plus with Zinc, always protektodo ang kalusugan na malaking tulong sa mga gusto lagi po mga kabrigadang healthy at younger looking ang kanilang skin. Pero mga kabrigada, syempre kapag ganyan, hindi lamang dapat panlabas, pati po mga kabrigada, panloob mga kabrigada. Ibig sabihin, lumalakas mga kabrigada din yung ating katawan. Hindi katulad po mga kabrigada ng yung mga lotion lang ba. Maglalagay ka ng lotion para magmukha kang glowing. Pero iba pa rin mga kabrigada kung yung simula sa panloob, nagre-reflect laang. Yan po mga kabrigada ang ating Guard C Plus with Zinc. Mayaman po yan sa vitamin C na makatutulong po mga kabrigada para sa pagpapalakas ng ating immune system. May zinc din para pangdepensa mga kabrigada. Plus, yung vitamin C, malaking tulong po iyan mga kabrigada sa production ng collagen na siya po mga kabrigadang nakakadagdag ng elasticity mga kabrigada at nakapagpapaglow sa ating mga skin. Yan. Kaya yung ating Guard C ha. Huwag yung kalilimutan sa araw-araw mga kabrigada. Yung pag-inom ng Guard C natin, depende po sa inyo. Kasi meron pong umiinom ng Guard C na ang epekto po mga kabrigada ay pinapatulog sila. Kaya po, kapag ganyan po yung epekto sa inyo ng Guard C, inumin nyo po siya mga kabrigada ng gabi. Yon, para mas mahimbing mga kabrigada ang inyong tulong. Okay? Guard C Plus with Zinc mga kabrigada ha. Always protektado ang kalusugan. Available po yan sa mga otorisadong butika at parmasya na matatagpuan sa inyong mga lugar. Dire-diretso na ho tayo mga kabrigada. Ito, last 3 questions attorney. Mga ma'am and sir. Una po, natakala natin yung mga benepisyo, yung mga requirements. Ito, saan po pwedeng mag-apply ng solo parent ID at yung mga benepisyo pong ito? Maaari pong mag-apply ang ating mga solo parents sa mga city or municipal social welfare and development offices na kung saan po tumitira ang mga solo parent. So, puntahan nyo na lang po sa MSWDO or CSWDO po. Pero ito may tanong po, may nag-chat lang po sa akin din eh. Yung problema niya ay siya daw po ay isang solo parent. Subalit kulang po yung kanyang dokumento. Halimbawa, wala daw po siyang marriage certificate at wala din daw po siya na
ako baga walang death certificate nung kanyang yumaong asawa. So ano po ba ang kanyang dapat na gawin? Ma'am, marriage certificate and death certificate. Opo. Ang mahalaga lang po kasi dito mapatunayan based dun sa birth certificate ng bata na ito talaga yung kanyang magulang. Mm. So, hindi mo po mahalaga na siya ay kasal Opo. para maging solo parent. Mhm. Kung siya ay namatay ang kanyang kinakasama, partner, kahit hindi sila kasal, pero merong anak na naiwan na nangangailangan ng support. So, ang tingin ko ma'am, ang mahalaga is the birth certificate ng bata Mm. na nagpapakita ito ang aking ama. At itong aking ama na to is wala na. Wala Kasi na. kung wala pong birth certificate, mapapatunayan sa ibang sa ibang paraan affidavit of two disinterested person. Kasi pwede pong nawala na lang. Hindi niyo alam kung buhay pa Oo, o patay na. Oo. Pwedeng na-abandon na kayo, hindi niyo nga pagka hindi niyo alam kung buhay o patay. Mm. So, yun lang po ang pangangailangan kasi pagka po patay, automatic po may death certificate yan kung saan man namatay yan, nire-report yan. So pagka po walang death certificate at biglang nawala at hindi nyo alam kung buhay o patay, yung absence po ng 6 months or more can be considered as abandonment. So pwede pa rin kayo mag-avail ng solo dito sa benefits ng solo parent, expanded solo parent act na to. Oo. Ang importante, birth certificate ng inyong anak. Ang importante po is the birth certificate. Ayun. Opo. Sige. Oo. Para panghuli, ma'am and sir, ano po yung inyong pinakamahalagang payo sa ating mga solo parents para po maprotektahan yung kanilang karapatan? Ladies first. Mm-mm. Para po sa mga solo parents, mahalaga po na unang-una makapag-apply po sila para makasama po sila sa sakop ng Expanded Solo Welfares Act at dala po nila ang kanilang mga dokumento para po masuportahan yung application nila, at dapat maging aware din po sila sa mga batas po na pinapatupad para po sa kanila, nang sa gayon hindi po sila, yung mga karapatan po nila ay hindi nawawala sa kanila. At kung may mga katanungan naman po sila, pwede po silang lumapit sa mga abogado, sa amin po, at ganoon din sa mga DSW offices para kung sakaling ang kanila pong mga karapatan ay naaabuso na, maaari po nilang isumbong o ilapit po doon ang kanilang mga concern. Attorney Ferdy. Yes, ma'am. Para sa ito ang aking practical advice. Pumunta kayo sa mga DSWD office, tingnan ninyo ano yung mga programa na pwedeng ma-avail. At pumili kayo, kagaya ma'am halimbawa, livelihood program. Magdadagdag sa inyo ng kaalaman kung paano mas makakapag-provide ka ng mas maayos para sa kabubuti ng bata. Pangalawa, halimbawa po is yung mga intervention, socio-psychological intervention, malaman ninyo, pati po sa bata kasi pagka nag-iisa yung anak, minsan iba rin yung nagiging takbo ng utak habang lumalaki. So, may mga program din po siya. Yun po ang ating avail. Kung saan mas makakadagdag ng kaalaman, mas makakadagdag ng kakayanan na libre naman pong ini-offer ng ating pamahalaan para nga po sa benepisyo ng nangangailangan po. Opo, may singit lang na tanong, attorney. Paano po kung senior citizen at age of 61, solo parent na rin? Oo, pwede pa rin po bang mag-apply? Basta ma'am solo parent siya, kahit po age of 61, dahil pwede nga relative, hindi po magulang, lolo, lola o tiyo, tiya, kahit pa basta po siya ay pumapasok na siya ang nangangalaga dito sa solong nangangalaga at nagsusuporta sa isang bata, pwede po siyang mag-apply. And the same time po, hindi man po though merong nag-overlap, hindi naman po yan ibig sabihin nagpumapatong. So yung pong ating discount sa senior citizen, kakaiba naman po yung discount with regards dito sa gatas ng bata, gamot ng bata, diaper ng bata, magkaiba rin po yan. So kung libre kayo sa PhilHealth dahil kayo senior, wala na nga pong PhilHealth ang senior. Dito naman po, kung kayo wala na rin pong babayaran. Ibig sabihin, hindi po siya naglalaban. So, pwede pong senior kayo, meron kayong benefits as a senior citizen. At the same time,
makakatanggap din kayo ng benepisyo as a solo parent. Pwede po yan. Malinaw, malinaw. Opo. Yan po mga kabrigada, baka may gusto po kayong batiin, ma'am and sir? Oo. Bago tayo mag-end, go ahead po. Attorney Jess. Parang nahirapan sila sa last. Yung magbati. Yan ang mahirap. Binabati ko po ang aking pamilya na nanonood ngayon at sumusuporta. Maraming salamat po. First time po kasi. Hello po sa inyo. Sana hindi attorney last. Oo naman po, ma'am. Sure po. Attorney Ferdy, may gusto ka bang Okay, batiin? magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Babatiin ko rin po yung aking pamilya kasi nakikita ko po, nag-uusap sila, nakikita daw na napanood yata nila ako. So, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa susunod po, hanggang sa susunod na kabanata. Opo. Maraming salamat, ma'am and sir. Yan po mga kabrigada ha, si Attorney Jessamine Di Malibot at si Attorney Ferdinand Aguirre. Tama ba? At yun, Attorney Jessamine Yes. Jessamine, yan. At syempre mga kabrigada, nako, tayo naman po ay magbabalik pa sa inyong mga pagbati, komento, suggestion, reaksyon. Ito po yan sa ating programa. Babasahin ko yan, baka ako'y magkautang, mahirap na. Nung nakaraan, ang topic namin ay utang. Kakautang ako, ayoko. Oo, baka masabihan, ikaw, Brigada Mel, ha? Nangangako ka lang, babasahin mong mga pagbati namin, hindi mo ginagawa. Kaya naman po mga kabriga, mamaya, bibigyan natin ng daan yan. Dito ho yan sa ating programa. At syempre, yung iba ko pang mga announcement sa inyo mga kabrigada, ha? Abangan nyo din po iyan maya-maya laang. Sa ngayon muna mga kabrigada, magbe-break kami sa aming pagbabalik. Mga kabrigada, yung announcement din po ng nanalo ng ating Milyong Saya sa Brigada Year 3 kahapon. Yan, sa tira brigada ni na Brigada Jamie at Brigada Ruel. Yan, i-announce ulit natin yan mga kabrigada, ha? At syempre naman yung iba pa natin mga kabrigada, ano pa ba? May mga naka-line up pa ba tayo activity sa mga susunod? At syempre mga kabrigada, ha, ang bahaging ito mga kabrigada yatid sa inyo ng ating Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.